Pakinggan po natin kung ano ang sinasabi ng propetang alagad ng Diyos patungkol po sa masamang espiritu na siyang bumabalot po sa bansang Pilipinas, na siyang dahilan po sa galit ng Diyos kaya nagkakaroon po ng mga sakuna at paparating pa pong mas matinding kalamidad katulad ng magnitude 8 pataas na lindol, tsunami at mga sunog. Kaya't kung hindi daw po tayo magsisi at talikuran, itapon, sunugin ang mga ito, ay patuloy po ang mga pangyayari na hindi po natin gustong mangyari sa ating bansa. Let me tell you the spirit in the Philippines. I don't need to go to the Philippines to know the spirits there. I can already tell the spirit in the Philippines. Let me tell you. Number one, the spirit of idolatry. If you go to the Philippines, if you're not careful, you will start worshiping Mary. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. I'm telling you, there are many Filipino here. They go to church, they shout Jesus. Then when they go somewhere, they say Ave Maria, Ave Maria. But that brings you some idol somewhere. It's because there's a spirit of deception on the land. That spirit of deception brings the spirit of idolatry. If you go to that land and you are not careful, you begin to worship idols. That's what is called the spirit of the land. And like I told you, that is why God is judging the Philippines right now. It's because of idolatry. Too much idol in Cebu. There's been 2 earthquakes in Cebu. And another disaster is coming to Tacloban City. Or is it Tacloban City? Another one is coming to Manila. Fire and tsunami is coming to Manila. Another earthquake is also coming to Manila. Earthquake from magnitude 8. Another earthquake hit Davao the other day in the Philippines. And God told me it's because of their idols. They don't want to repent. There's another festival coming in January. I saw people dying in the festival. Oh, let me first of all prophesy that. There's a festival coming in January. Let me tell you the spirit in the Philippines. I don't need to go to the Philippines. Ayan po, napakinggan po natin na idolatry, pagsamba po sa Diyos-Diyosan, ang matinding ikinagagalit ng Diyos, kung kaya't hinahayaan niya na magkaroon ng matinding mga sakuna sa ating bansa. Tayo po ay mamili. Ang ating po bang mga ribulto? Mas pipiliin po ba natin ang mga ribulto? Ang pagdasal, pagsamba, pagyuko, pagsayaw-sayaw sa mga Diyos-Diyosan, sa mga imahe ni Maria, imahe ng mga kung anong inukit man dyan, mga Diyos-Diyosan ng mga Hindu, mga Buddha, at kung ano-ano pa, kaysa piliin nating dumiretso na sa Panginoon, sa pamamagitan ni Jesucristo, na siya talaga ang ating tagapagligtas. Hindi po si Maria ang tagapagligtas natin, hindi po si Buddha, hindi po ang mga Diyos ng mga Hindu, hindi po mga psychic ang tutulong sa atin, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang po ang siyang pwedeng makapagligtas sa atin. Ano po bang pipiliin natin? Yung pride natin, na gusto natin na yung sinasabi nilang sagrado, katoliko, dekandado, at kahit sa kabilang buhay ay katoliko ka pa rin. Hindi ko sinasabi na masama ang pagiging katoliko. Ang ayaw po ng Panginoon ay ang ating pagsamba, yung ating paghipo, pagyuko, panalangin sa harapan po ng mga ribulto, ng mga inukit, mga imahe. Ayan, kaya mas pipilian pa ba natin itago ang mga ito, yakapin ang mga ito, kaysa dumiretsong manalangin na sa Diyos? Ba't kailangan pa natin ng iba pang tagapamagitan? Hindi ba sapat na ang Diyos kasi siya ang naglalang ng lahat? Kaya nawa po sa ating mga kababayan, mag-isip po tayo. Subukan mo kapatid. Kung papanood mo ito, subukan mo. Dumiretso ka na magdasal sa Panginoon, sa Diyos Ama, sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo na tagapagligtas ng sandaigdigan, ng buong Pilipinas, ng buong bansa. Subukan natin kung lilindolin ka pa, kung magpapatuloy pa ang mga sakuna, kung tayo na mga mamamayan sa Pilipinas, tanggalin na natin lahat ng mga gusto nating mga tagapamagitan na siyang maghatid sa atin din ng panalangin sa kataas-taasang Diyos. Kung dumulog lamang tayo sa ating Diyos na siyang naglalang ng lahat, itong mga inukit na to, itong mga Diyos-Diyosan na ito, itong Black Nazarene, ayan, ang mga ito ay ayaw ng Diyos. Ang mga ito ay kasuklang-suklang sa paningin ng Diyos.
Hindi naman siya si Jesucristo talaga itong Black Nazarene. Hindi siya si Jesucristo. Tingnan nyo, nagtutulakan yung mga tao para lang mahipo, mahawakan yung Black Nazarene. Gusto ba yun ng Panginoon? Madaming namamatay tuwing may piyesta ng itim na Nazareno. Madaming na namamatay dahil sa stampede, dahil sa nagtutulakan sila. Gusto pa ng Panginoon ng ganon? Ang Panginoon ba gusto niya na magtulakan para may mamatay? Hindi yung totoong Diyos, mga kapatid. Mag-isip po tayo. Gamitin natin yung common sense natin. Huwag po tayong padalos-dalos sa mga bagay-bagay na siya naman ikinasisira natin. O ito pa, makikita ninyo. Ito yung mga imahe, rebulto na ginagawa ng mga tao kung saan hinihipo, pinagdadasalan nila. Ayan. At sineselebrate sa pista, sinasayaw. Ito, hindi ito ang Diyos, mga kapatid. Hindi rin po Diyos ang krus. Ang mga imahe, hindi sila ang totoong sina Jesus, hindi sila ang totoong sina Mary, kasi wala pang photography, hindi pa sila nakapagpa-develop noong unang panahon ng mga pictures. Kaya hindi natin alam kung anong totoong itsura nila. May mga description lamang sa Biblia, pero hindi yung nakikita natin na picture ng mga artista na siyang gumanap bilang Maria, siyang gumanap bilang si Jesus. Hindi po sila ang totoong Diyos. At wag nating isabit at yuyukuran, wag tayong magdasal sa kanila. Oo, sabihin natin na sila ay, sabi ng iba, kahit ako man noon, ay pinaniniwalaan ko na pagrespeto lamang. Bakit mo re-respetuhin? Ang pagrespeto, ang pag-bow down ay isang uri ng pagsamba. Ayan, bakit mo re-respetuhin ng isang rebulto, isang bagay lamang? Ayan, anong kaibahanan yung si Buddha at si Mary? Yung picture ni Buddha, yung rebulto ni Buddha, rebulto ni Mary, yung rebulto ng mga Diyos ng mga Hindu. Anong kaibahan nila? Ito, Diyos ng Hindu. So, mga yan. Ayan, ito, sinasamba pati Ari. Ano bang klaseng mga Diyos ang gusto ninyo? Mga ganyan ba? Mga Diyos ng Ari, mga ganyan. Diyos ng, kung ano-ano na lamang ang sinasamba natin. Bakit hindi tayo mismo sa Diyos dumulog? Ayan, ito yung description ng golden calf na sinamba nila sa Old Testament noon. Anong pagkakaiba ng mga ito? Ano sa tingin natin ang pagkakaiba ng mga ito? Ayan, di ba pare-parehong mga inukit, mga rebulto, pare-parehong mga Diyos-Diyosan ng mga ito? Hindi ba? Ayan, tignan natin yung ito. Hinahalikan ang batang si Jesus daw. Hindi ko alam kung siya ng Santi Niño. Yan ba ang gusto nating maging Diyos? Yung inaalagaan natin, at binubuhat natin yung Diyos natin, hihipuin natin, tapos manghingi tayo ng magandang buhay sa kanila. Naging maganda ba talaga ang buhay natin? Pero subukan natin kung sinubukan na natin na ilang taon na nagdasal sa kanila at wala pang nangyari sa ating buhay na talagang satisfied ka na maganda, puro na lang mga sakuna ang ating nararanasan. Subukan natin, tanggalin lahat sila sa buhay natin. Sunugin, itapon, yun po ang tunay na pagsisisi. At wag na magdasal sa kanila. Wag nang umasa pa sa kanilang mga good luck, pati mga anting-anting dyan. Huwag nang umasa sa kanila. Umasa tayo sa makapangyarihang Diyos na buhay. Umasa tayo na sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas ay magkaroon tayo ng tunay na kalayaan mula sa mga kampon ng kaaway, mula sa kasamaan, mula sa kadiliman. Kaya mga kapatid, tayo po ay mag-isip. So, basahin po natin yung Biblia. Kasi sabi sa Biblia is, people perish because of lack of knowledge. Namamatay ang mga tao sapagkat wala silang alam sa salita ng Diyos. Kaya kung may time tayo, may oras tayo na makinig at manood ng mga vlogs, mga video, ng kung ano-ano man dyan, magkaroon tayo ng time para panoorin yung mga videos patungkol sa salita ng Diyos, at mas maganda basahin natin. Kung may nakita ka doon na pwede kang magsamba sa mga rebulto, di sige, magsamba ka. Pero ni isang bersikulo wala kang makikita doon, sapagkat sabi ng Diyos ay siya lamang ang
sasambahin. O, tingnan natin sa Exodo 20, verse 3 to 6. Wag kang, ito yung kauna-unahang bilin sa Ten Commandments. Sabi niya, wag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Wag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahen o anumang wangis ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Wag mo silang yuyukuran. Ayan, yuyukuran. Tapos sabihin lang natin na hindi naman pagsambang, pagyuko. Yan, ayaw ng Diyos yan. Wag mo silang yuyukuran o paglilingkuran. Mag-alay pa tayo ng mga pagkain nila. Dapat silang nagbibigay ng pagkain sa atin, di ba? Kung totoo silang Diyos. Tapos inaalay-alayan pa ninyo ng mga pagkain, mga inuming, mga alak, kung ano-ano pa. Oh, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ito yung sinasabi sa English na jealous God. He is a jealous God. Ganon din naman kung may asawa ka. Kung may asawa ka, di ba? Maraming pumapatay dahil sa selos. Pinapatay nila yung kabit ng asawa. O kaya pinapatay pas nila yung sarili ng asawa dahil pinagtataksilan sila. Kaya kataksilan sa Diyos. Sapagkat sabi nga sa Biblia, we are the bride of Christ. Tayo dapat yung asawa ng Diyos. Tayo ang ikakasal sa Panginoong Hesukristo bilang asawa ng Diyos. Kaya ayaw ng Panginoon na dumudulog pa tayo sa ibang mga Diyos-Diyosan. Sabi pa dito, na nagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga nagpopoot sa akin. Sabi ng Panginoon. Kaya wag na kayong magtaka. Ang gawain ninyo natin ngayon ay mararanasan din ng mga anak natin sa mga susunod na henerasyon. Sapagkat yun ang magiging resulta. Kaya tayo magsisi na ngayon. Pag nagsisi tayo at tinalikuran na lahat ng mga Diyos-Diyosan, at mawawala na, mapuputol na ang curse na iyan. Mapuputol na at magkakaroon na ng kalayaan, magkakaroon na ng magandang bunga ang ating pagsunod sa salita ng Diyos. Pero sabi, ngunit nagpapakita ako ng tapat na pag-ibig sa libo-libo na umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos. Ano bang mas piliin natin? Yung tayo ba yung ma-curse na maparusahan? Tayo at ating mga susunod na mga anak, susunod na henerasyon. Gusto ba natin yun? O kaya, gusto ba natin na ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang mapasa atin? Sabi niya, nagpapakita ako ng tapat na pag-ibig sa libo-libo na umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos. Alin ang mas piliin natin? Minsan tayo, mas pipiliin natin kung ano pa ang masama kaysa naman sa sumunod sa kung anong gusto ng Panginoon. Kaya tingnan niyo dito, ito sa Biblia, sa Psalms ito, sa awit 135, ganun din po sa 115, madami sa Biblia ang patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto gawa ng kamay ng tao. Sila ay may bibig ngunit hindi makapagsalita, may mata ngunit hindi makakita, may tenga ngunit hindi makarinig. Alam niyo ba, ito, gumagawa tayo ng sarili nating Diyos-Diyosan na hindi naman makapagsalita sa atin. Hindi naman makapag-saka para bigyan ka ng bigas. Hindi naman nakakaamoy, hindi nakakahipo, hindi makalakad. Ibubuhatin mo pa. Hindi sila makagawa ng tunog sa kanilang lalamunan. Ganun ba ang Diyos na gusto natin na paglingkuran? Ayan, si Mary ba ay Diyos? Hindi naman, di ba? Kaya mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Hindi po ito panghuhusga, ngunit ating lamang pong binabasa at sinasabi kung ano ang nakasaad sa Biblia na panuntunan natin upang tayo ay mamuhay ng tama at pagpalain ng Panginoon. Ang pagpapala hindi lang naman sa pera, pero darating din yan. Pag gumawa tayong tama, talagang i-bless tayo ng Panginoon. Maging matapat lang tayo sa mga bagay-bagay. Ang magandang kalusugan nga lang. Pag maayos ang kalusugan mo, biyaya ng Diyos, ay mas grabeng, mas milyonaryo ka pa at mas bilyonaryo ka pa kaysa mga napakaraming pera, bilyonaryo pero laging nagkakasakit, laging hindi makatulog, hindi makakain ng maayos. Mas ano ka pa, mas mayaman pa tayo sa kanila kung tayo ay sumusunod at gumagawa ng tama. So ayan po, salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.